evening sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa gawain ngayong gabi at sa bawat isa na nasa kanilang gadgets o mga computers. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikibahagi sa ating gawain ngayong gabi. Welcome po sa bawat isa at naway pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pagsama-sama sa gawain ngayong gabi. Tayo dumulog sa Panginoon sa panalangin. O Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, lubos ka namin pinasasalamatan sa biyaya mo sa aming buhay, sa kalakasan at kalusugan na aming taglay sa pagkakataong ito. Lalo na, Panginoon, sa pagkakataon na muli, amin pong patuloy itaguyod ang iyo pong programa, ang prayer meeting ngayong gabi. Ikaw, Diyos, ang aming dinadakila, pinararangalan sa aming kalagitnaan, sa amin pong puso't isipan. At dalangin namin ang iyong pangunguna at ang iyong pong pag-iingat sa buong programa at sa bawat puso't kaisipan ng bawat isa. Tulungan nawa kami ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral ng iyong salita na ito ay aming maunawaan. Pagkalooban kami ng kalakasan. At ganun din, Panginoon, sa aming mga panalangin ngayong gabi, gabayan kami ng banal na Espiritu sa amin pong mga dadalhin sa iyong trono ng biyaya sa panalangin. Kaya pinagkakatiwala namin sa iyong lahat, itong aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos sa tagapagligtas at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Kaya sa ating pagtalakay ngayong gabi, atin pong aralin ang patungkol sa dalawang mga bagay na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo sa paglarawan sa mga Kristiyano, ang asin at ang ilaw. Ang ating talata ay sa Mateo, Kabanatang 5, mga talatang 13 hanggang 16. At hayaan ninyo na sumandali kong basahin. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kapag ang asin ay mawalan ng alat, papaano pa ito muling aalat? Wala itong kabuluhan, kundi itapon na lamang at tsurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi na itatago. Hindi rin sinisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. Ngunit ito ay inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ginamit ni Jesus ang asin at ilaw bilang larawan ng Kristiyano. Sa Beatitude, sa Matthew 5, mga talatang 3 hanggang 10, ang Panginoon ay naglalarawan ng Kristiyanong karakter, katangian ng mga Kristiyano. At ngayon, dito po sa dalawang ilustrasyong ito ay ipinakita niya kung ano ang kahulugan ng mga characters na ito sa araw-araw na buhay. Sa paggamit ng asin at ilaw, binigyan niya tayo ng kaalaman o insights sa kung ano ang kahulugan ng pagiging Kristiyano sa ngayon. Una po sa ating pagtalakay ang hiwaga ng kaligtasan. Wonder or ang ating kaligtasan ay mahiwaga. Ang unang kaalaman na ibinigay ni Jesus ay makita sa ating kaligtasan. Nang tayo ay nanampalataya kay Kristo, ang hiwaga ay nangyari sa atin. Tayo ay nakabahagi sa banal na likas ng Diyos. Divine nature of God. Nung tayo nanampalataya. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro sa 2 Pedro, Kabanatang 1, talatang 4, sa pamamagitan nito ay ibinigay niya sa atin ang kanyang mahalaga at dakilang mga pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa banal na kalikasan ng Diyos. Yun po ang hiwaga sa ating kaligtasan. Sino tayo? Bago tayo nanampalataya kay Kristo, tayo po ay sadlak sa kasalanan, tayo po ay patay espiritual. Yun po sa Efeso 2:1. At sa
Efeso 2, talatang 12, tayo po ay hiwalay kay Kristo, tayo ay walang pag-asa, tayo ay walang Diyos sa ating buhay dito sa mundo. Ngunit, dahil sa kaligtasan o hiwaga ng kaligtasan, tayo po ay naging mahalaga sa harapan ng ating Diyos. Binigyan tayo ng halaga. Ang bagong mga sangkap ay nadagdag sa ating buhay. Tayo ay putik dahil nung hindi pa tayo nanampalataya, mayroon lamang tayong buhay pisikal at yun ay panlupang buhay lamang. Tayo ay nilikha. Ang tao ay nilikha ng Diyos mula sa alabok ng lupa. At yun ay sa buhay pisikal. Tayo ay putik, naging salt o asin, at ang kadiliman ay naging liwanag. Yun po ang mga sangkap na nadagdag sa ating buhay. Tayo dati ay putik, ngunit naging asin at kadiliman, naging ilaw. Sa Efeso 5, talatang 8, ito ay sapagkat dati kayong mga nasa kadiliman, ngunit ngayon ay kaliwanagan sa Panginoon. Ang Kristiyano ay iba sa hindi Kristiyano, sapagkat taglay ng Kristiyano ang likas ng Diyos bilang ipinanganak sa pamilya ng Diyos. Kaya nakabahagi tayo sa likas o kabanalan ng Diyos. Hindi tayo naging Diyos, kundi nakabahagi tayo sa likas ng Diyos bilang banal. Sa unang Pedro, kabanatang 1, talatang 23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Diyan po tayo ipinanganak sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng incorruptible seed. Yun po ang salita ng Diyos nang tayo ay nakapakinig ng Ebanghelyo at nanampalataya. Yun po ang binhi na nagkaroon tayo ng buhay espiritual. Salita ng Diyos na nananatili magpakailanman. Sa Juan 1:5, ang Diyos ay ilaw at sa ating pananampalataya tayo po ay naging mga anak ng liwanag. So nagkaroon tayo, ang sabi ni Apostol Pedro, being born again. Pagkakaroon ng kapanganakan muli sa pamilya ng Diyos. Espiritual na kapanganakan. Kaya tayo na nasa kadiliman dati ay naging mga anak ng liwanag. Yun po ang hiwaga sa ating kaligtasan. Hindi sinabi ni Jesus na tayo ay magpakaasin o magpakailaw, kundi tayo ay asin at ilaw. Tayo mismo. Ngunit maaari nating masayang kung ano tayo bilang asin at ilaw. Ang asin ay pwede mawala ang lasa at ang ilaw ay pwede matakpan. Kaya ang sabi ng talata kanina, kung ang asin ay mawalan ng lasa, paano ito magkaroon ng lasa muli? Hindi natin maitanggi ang hiwaga ng ating kaligtasan. Tunay na tayo po ay iniligtas ng Panginoon, kaya tinawag tayong asin at ilaw ng sanlibutan. Ngunit maaari po nating mabigo ang ministeryong nagbigay hamon sa atin. Ang hamon po sa atin ay ipamuhay po natin ang buhay bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Mabuti sa atin na ating i-reflect sa bawat oras ang hiwaga ng ating kaligtasan. O hindi po tayo manatiling putik o kadiliman. Ang putik ay naging asin at ang kadiliman ay naging ilaw. Knowing what I am in Christ enables me by faith to do what Christ wants me to do. Kaya ito po yung ating pamumuhay. I-reflect po natin ang hiwaga ng ating kaligtasan na alam natin kung sino tayo kay Kristo at binigyan tayo ng kakayahan sa pamamagitan ng pananampalatay upang gawin kung ano ang nais ni Kristo
na ating gawin. Lalo na ang ating pagiging asin at pagiging ilaw. Pangalawa, ang kalagayan ng mundo. Ang dalawang images ng mundo ay nagbibigay din ng kaalaman patungkol sa ating mundo. Una, ang ating mundo ay nabubulok, decaying world. Kung ang Kristiyano ay asin, siya ay namumuhay sa bulok na mundo. At bilang ilaw, namumuhay sa madilim na mundo. Ang sabi sa aklat po ng Juan, Kabanatang 17, talatang 16, they are not of the world. Yung mga Kristiyano, no? They are not of the world, even as I am not of the world. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ang tinutukoy yung world system. Ang Kristiyano ay nasa mundo physically, ngunit hindi spiritually. Kaya ang ating pamumuhay ay dito sa lupa, ina-advise sa atin, be filled with the Spirit and walk by the Spirit. Dahil bagamat tayo po ay physically nandito sa mundo, ngunit pagdating sa spiritual, hindi po tayo sa mundo. Kaya ang pamumuhay natin dapat ay puspos tayo ng banal na espiritu at lumalakad tayo ayon sa espiritu upang hindi po natin magawa ang mga bagay na ayon sa pamumuhay sa sistema ng mundo, mga bagay na taliwas sa ating pagiging Kristiyano bilang mayroong bahagi ng kabanalan ng Diyos. Ang mundo ay malawak na espiritual na libingan sapagkat ang mga tao sa mundo ay patay espiritual dahil sa kasalanan. Kaya ang libingan ay puno ng mga patay. At kung ang mundo ay puno ng mga taong walang buhay espiritual, kundi mga patay espiritual, ay nagmistulang malawak na espiritual na libingan. Ang totoong Kristiyano siyang buhay. Kaya ang mga Kristiyano ang siyang buhay. Ang pagtingin ni Jesus sa mundo ay tulad sa nabubulok na bangkay. Yun po makita natin, sinasabi niya sa Luke 17:37, sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, doon nagtitipon ang buwitri. So kung ang mundo ay halos puno ng taong patay espiritual, ay tulad ng bangkay, at ang sabi ng talata sa Luke 17:37, kung saan naroon ang bangkay, doon nagtitipon ang buwitri. Ang ibig sabihin sa mga taong patay espiritual, walang buhay sa harapan ng Panginoon, naroon ang hatol ng Panginoon. Ganon po ang katotohanan. Mayroong kahatulan sa taong patay espiritual, walang kaugnayan sa Panginoong Diyos. Ang pagkabulok ay sanhi ng kamatayan. Kapag namatay na, tiyak mabubulok. Maging mga puno man at halaman, kapag namatay na, ay mabubulok. Maging hayop, pag namatay na ay mabubulok. Maging tao, kapag wala ng buhay, mabubulok na. At dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. At sa kamatayan ay nagkaroon ng kabulukan. Sa espiritual na pananaw, decay is disaster. Kaya talaga yung nabubulok ay talagang malaking kapinsalaan o malaking kasiraan. Isipin natin, kapag nabulok, ang isang bagay na mahalaga sa atin ay wala ng pakinabang, talagang sira na. Kahit ang katawan natin, bagay ng katawan natin, kapag nabubulok ay talagang disaster. Mga pagkain natin, kapag nabulok, ay talagang wala na. Kaya talagang malaking kasiraan ang pagkabulok. Dahil sa ang tao ay patay sa kasalanan, hiwalay sa Diyos, ang sistema ng pamumuhay ay bulok. Ganun po talaga. No? Walang kaayusan
kundi kasiraan. Maging sa religious na aspeto ng buhay may kabulukan. Kaya sa 2 Timoteo, Kabanatang 3, Talatang 5 ay sinasabi, sila ay may anyo ng pagkamakadiyos, ngunit ipinagkailan nila ang kapangyarihan nito, iwasan mo ang mga taong ito. Kahit pa ang tao ay relihiyoso, makita natin ang mga relihiyon, malalaking relihiyon, ang mga tao ay talagang relihiyoso, talagang mayroon silang mga pagpapanalangin, mayroon silang mga panata, may mga deboto, talagang mayroong mga talagang tapat sa kanilang samahan, sa kanilang religion. Ngunit, ang sabi po dito, sila ay may anyo ng pagkamakadiyos. Ngunit kung wala talaga sa katotohanan at hindi talagang nakasentro ang pananampalataya kay Kristo, sinasabi dito, ipinagkakailan nila ang kapangyarihan nito, iwasan mo ang mga taong ito. Sa Luke 18:8, magkagayunman, pagdating ng anak ng tao, makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Sapagkat hindi lahat ng pananampalataya ng tao sa lupa ay tama, nakasentro kay Kristo. Kaya ang ibig sabihin, bagamat halos lahat ng tao ay may reliyon, halos lahat ng tao ay nagsasamba, ngunit ang katanungan, magkagayon, pagdating ng anak ng tao, makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Kapag ang isang bagay ay nabubulok, ay nagkakahiwa-hiwalay o watak-watak. Ganon talaga, kapag bulok na ay hindi na yan intact, kundi dahil nabubulok, magkawatak-watak na yan, magkakahiwa-hiwalay. Kaya yun po yung makikita natin sa mundo, maging sa mga relasyon dito sa mundo, pamumuhay dito sa mundo, sa mga lipunan, talaga ang tao ay hiwa-hiwalay, watak-watak, dahil sa kabulukan ng mundo, bulok na sistema ng pamumuhay. Sa pangalawa pong image ng mundo, madilim. Bukod sa kabulukan ay madilim, intellectual darkness. Sa Romans chapter 1 verse 21, sa huling bahagi, sa halip sila ay naging walang kabuluhan sa kanilang mga kaisipan at ang kanilang puso na walang pangunawa ay napuno ng kadiliman. So ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga tao, bagamat may relihiyon, ngunit hindi tapat sa Panginoon. Na ang sabi niya sa unang bahagi, sapagkat bagamat nakilala nila ang Diyos, ay hindi nila niluwalhati ang Diyos. Bilang Diyos, hindi sila nagpapasalamat. Sa halip, sila ay naging walang kabuluhan sa kanilang mga kaisipan at ang kanilang puso na walang pangunawa ay napuno ng kadiliman. Sa John 3:19, ito ang hatol. Ang ilaw ay dumating sa sanlibutan at inibig ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masama. Yan po talaga ang tao kapag walang pananampalataya sa Panginoon, walang buhay espiritual. Dumating ang ilaw sa sanlibutan. Ang tinutukoy ang ating Panginoong Kristo. Ang siyang ilaw, ngunit mas ginusto pa ng mga tao ang kadiliman. Ang ibig sabihin, mas pinili pa nilang mamuhay sa kasalanan sapagkat ang kanilang mga gawa ay masama. Yun po ang isang katotohanan makita natin sa mga tao na ayaw sa salita ng Diyos, ayaw manampalataya sapagkat ayaw nilang iwanan ang kanilang mga bisyo, ang kanilang mga masasamang gawa, sapagkat diyan nakatutok ang kanilang buhay at ang kanilang kasayahan sa buhay. Sa Matthew 6:23, kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, gaano katindi ang kadiliman na iyon.
So, tinutukoy dito ng ating Panginoon Kristo, no, na sa unang bahagi ng talatang ito, kapag ang mata ay masama, ang buong katawan ay nasa kadiliman. Kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, gaano katindi ang kadiliman na iyon? So, dadako po tayo sa ikatlo, ang hamon ng ministeryo. Mayroon pong hamon sa atin sa ministry bilang mga mananampalataya. Ang mundo ay nabubulok, ngunit ang mga Kristiyano ay asin. Madilim, ngunit ang mga Kristiyano ay ilaw. Tayo po ay tinawag na mga anak ng kaliwanagan. Kaya sa letter A po dito, ang asin ay pumipigil sa pagkabulok. Yun po ang asin. Isang elemento na nakakapigil ng pagkabulok. Alaala ko nung unang panahon sa boarding house, sa mga estudyante na pumapasok. Pag bumibili sila ng pang-ulam na isda, minsan di nila maluluto. Papasok sila sa school dahil wala na silang time. Ang ginagawa nila, lagyan na lang nila ng asin para hindi mabubulok at talagang epektibo. Pag uwi nila, maluluto nila na hindi pa nabubulok dahil sa asin. Bagamat ang mundo ay nabubulok, ang Kristiyano ay hindi dapat mag-isolate o mag-insulate ng sarili. Ang isolation, yun po ang ginagawa ng mga Fariseo sa mga taong hindi Hudyo. Talagang ayaw nilang makisalamuha, umiiwas sila. At ang isa pang halimbawa ng isolation, sa panahon ng ating Panginoon Kristo, kapag isang tao ay nagkaroon ng kitong, hindi na siya maaring makihalubilo sa mga tao, kailangan mag-isolate talaga siya. At yung insulate ng sarili ay balot ka. Tulad nung panahon ng COVID, lalo na ang mga nagtatrabaho sa hospital ay talagang balot ang kanilang katawan. Yun po ang halimbawa ng insulation para hindi sila mahawa ng sakit. Ngunit sa atin bilang Kristiyano, bagamat nandito tayo sa bulok na mundo, hindi tayo dapat mag-isolate, hindi tayo dapat mag-insulate ng ating sarili. Kung minsan ang Kristiyano ay hindi lamang napupuot sa kasalanan, kundi pati rin sa makasalanan. O hindi po yun ang nararapat. Mapupuot tayo sa kasalanan, ngunit huwag po natin kapuutan ang mga taong makasalanan sapat maging ang ating Panginoong Kristo, nung nakita niya ang karamihan, yun po ay mga taong makasalanan, siya ay nagkaroon ng compassion. Nagkaroon siya ng habag dahil sa pagmamahal. Dahil ang sabi ng talata sa Luke 19:10, for the Son of Man, si Jesus Christ, is come to seek and to save that which was lost. At sa panahong ito, tayo po ang kinatawan ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo dito sa mundo. Kaya aayawan natin ang kasalanan, ngunit kailangan natin mahalin ang makasalanan. Magkaroon tayo ng concern kung paano sila ay madala kay Kristo sa kaligtasan, mahango mula sa kabulukan at kadiliman upang madala sa liwanag. Ngunit sina Abraham sa Sodom, si Pablo sa bulag na Israel, si Joseph sa Egypt at Daniel sa Babylon ay kapwa ginamit ng Diyos at nagsilbing asin sa bulok na susyudad. Si Abraham sa Sodom, pinanalangin niya ang mga tao sa Sodom. Si Pablo, ang Israel ay bulag sa katotohanan, ngunit nais niya sila maligtas. Si Joseph sa Egypt ay ginamit upang ang Egypt ay umunlad at naligtas ang mga tao sa gutom. Si Daniel sa Babylon ay ginamit ng Panginoon na bagamat ang hari at ang mga tao sa Babylon ay hindi kumikilala sa totoong Diyos,
dahil kay Daniel, kinilala nila ang Diyos ni Daniel, ang Diyos ng Israel. Sila lahat ay ginamit ng Panginoon, nagsilbing asin sa bulok na susyudad. Huhukman ng Diyos ang sistemang ito ng mundo. Samantala, ang ating responsibilidad ay gawin ang lahat upang pigilan ang pagkabulok sa pamamagitan ng pag-akay ng mga tao kay Kristo. Kaya, bilang patay espiritual dito sa mundo, kung maakay po ng mga mananampalatay kay Kristo, magkaroon sila ng buhay, magkaroon sila ng sangkap ng paging asin at ilaw at mapigil ang kabulukan sa kanilang buhay. At kung marami po tayong maakay na mga tao na nasa kabulukan sa mundo, sa Panginoon, ang ating Panginoon ang sangliwanag. At sila po ay maligtas, maranasan nila ang hiwaga ng kaligtasan na mula sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Gayon po ang ating responsibilidad habang narito tayo, habang may pagkakataon sa lahat ng makakaya po natin bilang mga Kristiyano, akayin ang mga tao sa kaligtasan kay Kristo. Sa letter B, ang asin din ay sangkap na nagpapalasa. Hindi lamang pumipigil ng kabulukan, kundi nagpapalasa. Kapag ang asin ay dumampi sa sugat, ay mahapdi. Talagang napakahapdi po yan. Yun po ang ingredient ng asin. Ang Kristiyano ay hindi pulot na magpaginhawa ng makasalanang mundo. O ang ibig sabihin ay ang Kristiyano ay hindi po natin dapat konsintihin ang mga kasalan dito sa mundo. Hindi tayo magpapaginhawa ng makasalang mundo, kundi asin upang mag-convict. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ma-convict ang mga makasalanan dito sa mundo. Yun po sa John 16:8. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kapag tayo po ay nagbahagi ng katotohanan ng Ebanghelyo, ang banal na Espiritu ay magkukonvict sa bawat makasalanang makinig sa katotohanan ng salita ng Diyos na ibinibahagi ng mga Kristiyano. Ang asin ay nagpapauhaw sa tao. Kung inyo po yan naranasan, kapag napakain ka ng medyo marami-raming asin, ay talagang uuhawin ka. Yun po talaga ang sangkap ng asin. Kung tayo ay tunay na asin, ay makita ng mga tao ang kanilang hinahanap para sa sarili at kanilang hangarin ito. Kung paano sa pamamagitan ng asin, ang tao ay mauuhaw. Sa physical na pagkauhaw, maghahanap ng tubig. Sa espiritual, kung tayo ay tunay na asin, makita ng mga tao sa atin ang kanilang hinahanap para sa kanilang sarili at kanilang hahangarin ito. Kaya, ang ating Panginoon Kristo, ang sabi niya sa John 6:35, ang lumalapit sa akin ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Yun po ang katugunan sa paghahanap ng makasalanang mundo sa kanilang pagkauhaw. Ayaw man nila sa ating pamumuhay at turo. Andyan, lagay ang mga hindi mananampalataya, allergic sila. Sa pamumuhay natin, ayaw nila. Lalo na yung ating mga turo at doktrina, ayaw nila. Ngunit, makita nila sa atin ang kwalidad na wala sa kanila at naisin nila magkaroon. Yun po, dapat natin ipinamumuhay ang ating buhay bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Ang Kristiyano rin ay ilaw ng sanlibutan. Ipinakahulugan ni Jesus ang ilaw bilang good works. Dahil ang sabi po dito sa talata na ating binasa, ito po sa ating talata, sa talatang
14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Kaya sa talatang 16, sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kaya ang ilaw dito ay ang ating mga mabubuting gawa. Ang ating mga mabubuting gawa ay magsilbing liwanag sa mga tao upang sila ay mula sa kadiliman ay magising sa liwanag sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya ang atin pong good works ay mahalaga. Bilang asin, tayo ay dapat magkaroon ng katangian o karakter na nagpipenetrate o nagpo-purify. Bilang ilaw, tayo ay dapat magkaroon ng uri ng aksyon o conduct na nakatuon sa Diyos. Ang mga gawa ng Diyos ay gawa na motivated by love, energized by the Holy Spirit, and done to the glory of God. Yan po sa Philippians 2:13, ang dahilan nito ay gumagawa sa inyo ang Diyos upang naisin at gawin ninyo ang kanyang mabuting kaluguran. Yan po ang ating good works. Tayo po ay gagawa ayon po sa kaluguran ng ating Panginoong Hesukristo na may pag-ibig at ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Ang hindi Kristiyano ay makagawa rin ng mabuti, ngunit hindi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At yun po ay walang halaga sa Panginoong Diyos. Ang totoong good works ay nakatuon sa Diyos at hindi nakatuon sa gumagawa. Ang asin at ilaw ay balanse sa isa't isa. Salt is hidden, it works secretly and slowly. Light is seen, it works openly and quickly. Ang impluensya ng Kristiyanong karakter is quiet and penetrating. Ang impluensya ng Kristiyanong conduct or action is obvious and attracting. Ang dalawang ito ay magkasama at nakasuporta sa isa't isa. Conduct without character is hypocrisy. Character without conduct is disobedience. Kaya ang ating pagiging asin, yun po ay napakahulugan sa atin pong karakter na dapat ay makikita sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Kaya yun po ay in secret, ngunit penetrating. Ang ating patuto, kahit kung minsan ang Kristiyano hindi nagsasalita, ngunit kung makikita ng mga tao ang kanyang pag-uugali, ang kanyang patuto, yun po ay nakaka-penetrate. At yun po ay gumagawa sa sikretong paraan. At tayo din po dapat ay balanse bilang ilaw, nakikita ang ating good works. Nakikita ng mga tao sa sanlibutan. Sapagkat kung ang ating gawa ay hindi natin balansihin ng ating katangian, karakter, ay nagiging hypocrites tayo. Mayroon man tayong karakter, kung hindi tayo gumagawa, ay nagiging disobedient tayo. Kaya mahalaga po ang mga karakter na ito na itinuturo ng ating Panginoon, ang mga sangkap na ito ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Tayo po ay asin at ilaw ng sanlibutan. Mahalaga sa buhay natin na tayo po ay mayroong mabuting katangian at gumagawa. Sapagkat mayroon tayong magandang ugali o karakter, kung hindi tayo gumagawa, hindi tayo naglilingkod, ay hindi tayo sumusunod. At kung tayo po ay gumagawa na hindi naman tama ang ating pamumuhay, pag-uugali, at tayo po ay
nagiging mapagkunwari. Kaya purihin ang Panginoon sa katuruang ito na atin pong tinalakay ngayong gabi. Nawa nakapulutan po natin ng aral sapagat ito po ay praktikal na turo para po sa ating buhay, lalo na sa ating pamumuhay at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Dito sa bulok at madilim na mundo, tayo po ang kinatawan ng Panginoon upang ating gampanan ang Kanyang ninanais sapagkat ito po ang nararapat, ang pag-ibig at habag ng Diyos sa mga makasalanan sa mundong ito, tayo po ay makibahagi. Tayo manalangin. Salamat o Diyos sa mga katuruan mo sa gabing ito. Salamat sa mga katotohanan ng aming buhay. Bagamat kami ay walang anumang bagay na mananais ka sa amin bilang makasalanan, ngunit binigyan mo kami ng halaga. At ang kaligtasang pinagkaloob mo sa amin ay resulta ng hiwaga ng iyong mga gawa sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kami ay nakabahagi ng iyong kabanalan. Nagpapasalamat kami sapagkat ikaw, O Diyos, ay naging mabiyaya sa aming buhay at ikaw ay nagkaloob sa amin ng mga bagay na bagamat hindi kami karapat-dapat ay aming tinamo. Kaya purihin ka at luwalhatin, O Diyos, sa mensahe ngayong gabi. Nawa ito ay naging pagpapala sa buhay ng bawat tagapakinig. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Kaya dadako po tayo sa ating prayer time ngayong gabi at patuloy po natin ipanalangin ang mga kabigatan na atin pong dadalhin sa trono ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Dadako tayo sa ating prayer time. Purihin ka, O Diyos, sa pagkakataon ngayong gabi na kami muli ay makadulog sa iyong trono ng biyaya upang dalhin ang aming mga kabigatan. Una sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa mga kabutihan at katapatan mo sa aming mga buhay sa nakaraang mga araw, sa nakaraang mga linggo at oras. Salamat sa mga ipinagkaloob mo sa amin, aming mga pangangailangan, kalakasan, buhay, at mga material naming pangangailangan. Salamat, O Diyos, maging sa gabay patnubay, sa pagliligtas mo sa amin sa mga kapahamakan at kasamaan. Salamat din sa ipinagkaloob mo sa amin na mga oportunidad na mga paglingkod sa iyo sa nakaraang Sunday. Salamat, O Diyos, sa mga gawain at salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na ipinangaral at itinuro. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa patuloy mong gabay sa amin, sa aming mga lakad, pag-iingat, mga ligtas na mga paglalakbay, maging sa aming mga estudyante, sa aming mga kapatiran, sa kanilang bawat daan, sa paglabas sa tahanan at pagbalik. Papasalamat kami sa provisions mo, sa katiwasayan na binahagi mo sa amin. Sa gabing ito, patuloy namin nilalapit, O Diyos, ang amin pong iglesia, lalo na ang aming mga kapatiran na naway patuloy pagkalooban ng kalakasan at kalusugan ng bawat isa. Guidance and protection sa mga lakad. Safety, Panginoon, sa bawat isa sa kanila pong kinaroroonan sa araw-araw, pagtatrabaho, o anuman po ang pinupuntahang lugar. Ikaw po ang gabay at proteksyon ng bawat isa. Pagpalain mo ang trabaho ng aming mga kapatiran, ang mga hanap buhay at mga negosyo. Ganon din, Panginoon, panalangin po namin ang kagalingan ng mga mayroong
karamdaman. Salamat sa kagalingan na naranasan sa nakaraang mga araw at sa mga mayroong sakit sa mga panahong ito. Amin pong nilalapit sa iyo ang iyo pong pagpapagaling. Ganon din, Panginoon, panalangin po namin ang pangangailangan ng bawat isa. Ikaw po ang mag-provide sa pamilya, sa school, sa pang-araw-araw na pangangailangan o sa mga bayarin o sa mga anumang mga mahahalaga na kailangan po ang financial. At ikaw po ang mag-provide. Hindi lamang financial, Panginoon, iba pang mga bagay na kinakailangan. Sa iyo po namin iniaasa ang katugunan sapagkat ikaw ang aming Diyos na matapat na nangako na mag-provide ng aming pangangailangan. Panalangin namin ang aming mga senior citizen, ang kalalagayan ng bawat isa. Naway patuloy ang pagkalooban ng kalakasan at kaginhawahan, O Diyos, sa mga pangangailangan sa araw-araw. Ikaw din mag-provide, lalo na sa maintenance, mga gamot, check-up, at iba pang mga bagay, Panginoon. Lalo na ang protection mo sa bawat isa. Protection laban sa mga aksidente at kasamaan. At panalangin namin ang patuloy mong pag-sustain, yung pong masaganang biyaya sa bawat isa, pagkaloob ng kaginhawahan sa mga pakiramdam sa katawan. Papasalamat kami na ikaw ang aming Diyos na nakakaalam ng kalagayan ng bawat isa. Panalangin namin aming mga estudyante sa kanilang pagpasok, ang ligtas nilang biyahe sa araw-araw at maging ang kanilang aaral, pangangailangan, financial sa school. Panalangin namin ang Sunday na darating, ang aming mga activities sa church, aming worship services. Ikaw din po ang magpala, Panginoon, ng mga programang ito. Ang aming mga speakers, dalangin namin ang kanilang preparasyon at loobin mo, O Diyos, na sila po ay magkaroon ng sapat na biyaya, kalakasan at katalinuhan upang mapaghandaan at maibahagi ang iyo pong salita na makatugon ang pangangailangan ng mga kapatiran sa espiritual na buhay. Ingatan mo po ang bawat isa. At ganun din, Panginoon, sa amin pong Sunday Bible Schools sa bawat departments. Ang mga guro ang nagtuturo, Panginoon, ikaw po ang tulong sa bawat isa sa kanilang preparasyon sa lesson na kanilang ituturo sa darating na Sunday. At marapatin mo ang bawat isa, pagkalooban ng katalinuhan, kalakasan, O Diyos, at tulong ng banal na Espiritu. Sila naway maging epektibo sa kanilang pagtuturo upang ang iyo pong salita ay maging pagpapala sa bawat tagapakinig. Dalangin namin ang financial na pangangailangan ng aming iglesia upang patuloy na masuportahan ang mga pangangailangan sa loob ng aming iglesia, pangangailangan sa pagsuporta sa mga workers and pastors at maging sa mga missionaries. At panalangin namin din na maging sa pangangailangan sa mga bayarin. Dalangin namin, dakilang Diyos, din ang mga pastors and workers po ng aming iglesia at lahat ng Christian education staffs. Pagkalooban mo ng kalakasan at biyaya ang bawat isa, sapat na kabigatan sa puso at pagmamahal sa iyong gawain, kasiyahan at kagalakan sa paglilingkod. Nawa may enjoy ng bawat isa ang ministry na ipinagkatiwala mo sa kanila, lalo na sa pagtuturo ng iyong salita. Panalangin namin ang pag-iingat mo sa aming iglesia at ang pagpapalago sa bawat programa ng aming iglesia, Panginoon. Ito ay maging pagpapala sa bawat isa. Salamat sa patuloy na gawain sa prayer meeting. Salamat sa ipong mga salita na aming napapakinggan. Ito po ay makatulong sa pagpapalakas, papatatag ng aming buhay at lalo na maka-inspire sa amin, Panginoon, sa pagpapatuloy. At ito din po, Panginoon, ay
isang gawain na kami po ay patuloy makadulog sa iyong trunong biyaya sa pananalangin. Kaya nagpapasalamat kami sapagat ikaw lamang ang makatugon at makabigay solusyon sa amin pong mga daing at pangangailangan. Dalangin namin ang Thursday class bukas sa pangunguna ni Pastor Rene. Sa mga estudyante na darating, ingatan ang bawat isa sa kanilang biyahe, sa kanilang daan. Karating ng maayos. At kayo po ang magpala ng klase bukas upang maihanda ang mga kapatiran, manggagawa sa paglilingkod sa ministry na ipong ipagkatiwala. Panalangin namin ang mga Bible studies at outreaches San Mateo at sa iba pang mga lugar. Salamat sa pagbukas mo ng gawain. At dalangin namin ang iyo pong mga ginagamit, manggagawa sa pangunguna ni Pastor Rene. Sila Pastor Jess, sila Brother Bart, sila Pastor Bong, sa kanilang mga biyahe, paghayo, ingatan mo sila sa daan. Salamat sa sasakyang ginagamit at ingatan mo rin, Panginoon. Ito po ay maging kapaki-pakinabang, nagagamit para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Pagpalain mo ang pagtuturo na iyong salita sa Bible study, pagtuturo sa mga bata sa outreaches. Dalangin namin ang mga kaluluwang nakikinig, nawa sila ay maligtas, maunawaan nila ang Ebanghilyong itinuturo, at sila, Panginoon, ay magpatuloy. Panalangin din namin ang Bible schools sa Lubao. Ikaw po ang patuloy, Panginoon, kumilos at gumawa sa mga estudyante na nag-aaral na sila ay makaunawa ng mga itinuturo upang sila, Panginoon, ay maihanda na sa takdang panahon na sila ay maging manggagawa mo. Panalangin namin ang provision mo sa pangangailangan ng Bible schools sa Quezon, sa Visayas, sa Mindanao at dito sa Luzon. Dalangin namin ang mga Bible schools sapagkat ito, Panginoon, ang lugar ng pag-train sa mga maging manggagawa. Kaya nawa kayo po ang magpadala ng dagdag pang mga estudyante na mayroong puso na nais maglingkod. At dalangin namin ang kanilang pagpupursige na patuloy sa training upang sila, O Diyos, ay magamit mo sa iyong ministry. Ganon din, Panginoon, sa iba't ibang mga Bible schools ay pagpalain mo nawa at ingatan ang mga estudyante, lalo na ang mga tagapagturo, Panginoon, na ginagamit mo. Kayo po ang maging mabiyaya din sa bawat isa, pagkaloob ng kalakasan, katalinuhan at kalusugan sa pangangatawan. Ganon din, Panginoon, panalangin po namin maging ang mga missions at mga missionaries sa pagpatuloy nila sa gawain. Ikaw po ang gabay patnubay at mag-ingat sa bawat isa, mag-provide ng kanilang pangangailangan, lalo na sa kanilang pamilya. Mag-ingat ng kanilang buhay, magkaloob ng kalakasan at lalo na, Panginoon, ang katatagan, magpursige sa anumang mga hirap at pagsubok na mararanasan. Naway manatili sila, Panginoon, sa pagtitiwala at pag-asa sa iyo. Ayon sa iyong pangako na sa paghayo ay hindi mo iiwanan o pabayaan man ang bawat isa. Pagpalain mo ang kanilang mga ministries. Dalangin namin ang aming gobyerno sa pumumuno ng aming presidente, nandiyan ang aming vice presidente at iba pang mga leaders namin, Panginoon, mga sekretaris na nanunungkulan. Patuloy namin dalangin ang iyo pong pag-intervene. Kailangan namin, O Diyos, ang iyong tulong sa amin pong pamunuan sa aming bansa upang magkaroon ng pag-uunawaan, magkaroon ng kapayapaan, Panginoon, na
matalakay, mapag-usapan kung ano po ang nararapat na makakatulong sa pangkalahatan. Panalangin namin ang bahagi ayon sa ekonomiya, naway ang pag-unlad po ng aming agrikultura sa mga plano, programa na gagawin. Naway ito po ay maging matagumpay na makatulong sa kahirapan sa pamumuhay, lalo na sa mga pagtaas ng bilihin. Panalangin namin ang peace and order sa aming bansa. Nawa Panginoon, ang mga kasamaan, mga karahasan at katiwalian ay masugpo at ikaw lamang, Panginoon, ang makakatulong. Ganon din, Panginoong Diyos, panalangin po namin ang pag-iingat mo sa buhay ng aming mga leaders. Gamitin mo sila sa kanilang panunungkulan. Hipuin mo ang kanilang mga puso na magkaroon ng katapatan, Diyos, sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Panalangin namin ang kaligtasan ng mga Hudyo sa Israel at ang kapayapaan, kanilang kinakailangan. Maging ang gawain po doon, ang mga missionaries na naroon. Ingatan mo po sila at gabayan at biyayaan sa kanilang pagpapatuloy. Dalangin din namin, Panginoon, ang kaligtasan ng mga tao sa mundo, lalo na ang kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakilala sa iyo. Panalangin namin ang pagbahagi ng Ebanghelyo sa buong dako ng daigdig. Salamat sa mga ginagamit mo, Panginoon, at naway magkaroon ng katagumpayan sa tulong at gabay ng banal na Espiritu na ang katotohanan ng iyong salita ay maibahagi upang makapakinig ang mga tao, manampalataya at maligtas. Nagpapasalamat kami sa gabing ito, Panginoon, sa iyo pong pagsama sa amin at patuloy na pagiging mabiyaya sa aming buhay at sa aming mga gawain. Sapagat ito lahat ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Okay, maraming salamat at magandang gabi muli sa bawat isa sa atin.